Ted. Okay, kinakailangan ka mag-report sa LTO na ito, binenta ko na yung sasakyan. Okay, and then sa loob ng 20 days, working days, dapat yan maitransfer mo yung ownership noong nakabili po ang magta-transfer. Opo, Manong Ted, the new owner. Okay. So, ano po ang penalty kapag hindi ko po nagawa muna yung 5 days na iyon na reporting sa LTO? May penalty po dito na based on the RA na pinagbasihan nyo, multa at kulong? Yes po, yung existing po, meron pong multa at kulong. Attorney Greg Puma po ang Executive Director ng LTO. Atin po lamang kausapin sa isyong ito. Attorney Greg, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po, DJ Chacha. At magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo. Okay, sige po. So sir, yun na nga po, no? Nakonsulta daw pong LTO dito sa amendment nga nito pong RA 11235. Basically po ngayon, sa usapin po ng plate number backlog, ano po ang effect nito sa inyong production at paano po kung sakasakaling may mga nagbayad na ng doble plaka pero wala pa po yung doble plaka? Paano po yun? Opo. Ito po, malaking tulong po, malaking development po ito on the part of LTO kasi hindi na po dadami pa yung ating backlog. Kasi meron po tayo, currently we have a 9 million backlog po. Kung i-implement po natin yung doble plaka, magdadagdagan po, magta-times 2 yung ating backlog. Ang commitment po natin, yung 9 million, mapoproduce po natin by June 2025. And then, ang magiging challenge po kasi sa amin doon ay yung distribution side, which we are addressing now. Meron po tayong mga programa na ginagawa para po masigurado na yung plaka po natin produce ay mapunta po doon sa registered owner. Oo. Yung pong, di ba ho, kapag nagpaparehistro po tayo, attorney, binabayaran po natin yung plate number, di ba? Opo. Opo. Oo. So, yun ho bang mga binayaran ng mga motorcycle owners ay single plate na itong binabanggit nyo na backlog na 9 million na ito o may mga nagbayad pa po sa 2 plates po dapat? I need to double check po, Manong Ted, kasi that was before way before po nung aming administration. Pero nasuspindi rin po kasi ito nung pagkapasa po ng batas noong 2018. I think within the year na ano rin po nasuspindi. So na-stop din po yung atin pong pag-produce ng double plate, ng doble plaka. Hindi ko lang po masigurado sa ngayon, Manong Ted, kung meron po or kung ilan ang nagbayad ng dalawang plaka na. Opo, paano po yung RFID? Kasi nung nasuspend ka ninyo yung doble plaka requirement, nagbigay naman po ng RFID requirement, di po ba? Paano po kaya yun? Di ho ba 120 pesos ba yung RFID sticker sa harap sana? Opo, ang cost po nung RFID sa motor, Manong Ted, ay 120. Pero going back po dun sa nangyari po dati, hindi po RFID, decal po it's a separate and distinct from the RFID. Decal po sana yung i-implement ng previous administration, which na-stop din po nung nasuspindi nga po yung implementation nitong doble plaka law. Yung RFID po is a department order from DOTC at that time, 2009, na mag-implement nga po na in addition to the plate number, magkaroon po ng RFID for identification, makonect po ito sa ating law enforcement and sa mga emission testing and motor vehicle inspection po para po na check. Pero as agreed upon po dun sa BICAM, ititigil na rin po ang RFID po na ilagay sa motor. Okay, sige. So, para mas klaro po sa ating pong mga takapakinig, ano po, attorney, yung decal, ito ang ibig sabihin niyan, sticker na lang, di ba? Na parang identification ng motorsiklo mo. Pati yun pong decal na iyon, hindi kayo nakasingil doon ng LTO sa mga nagparehistro po ng motorsiklo ng mga bago? O meron? Meron pong mga na-produce, Manong Ted, na mga decal po. Oo, may na-produce, nakuha na ba yon ng motorcycle owners o mayroon pong naandyan sa inyo? Kasi nga, practically, hindi na siya kailangan, di ba? Opo. Meron pong mga nakakuha, Manong Ted. Meron din pong nasa amin pa at ibibigay po natin ito sa registered owner po kapag magrehistro or may pagkakataon po. Opo, yung decals na yun, magkano ang cost po nito, attorney? Parehas lang po Parang alam ko po parehas lang dun sa RFID. I'll double check, Manong Ted, and I'll inform your office. Opo, sige po. Sa mga kababayan natin, huwag yung sisihin ditong LTO ha, kasi sila po lamang dito ay implementing agency ha, para ho tayo klaro. So yung RFID na yan, dahil yan po ay memorandum circular po from the department, hindi talaga yan napatupad at wala pong motorista o motorcycle owner na nakabili niyan, na nagbayad dyan.
Yung decal, meron Hindi, po. doon sa RFID. Yung RFID. Meron pa rin po, Manong Ted, na mga nakabili. Ito po yung meron pong project dati ang Department of Transportation and Communication. Okay. Nagkaroon ng kontrata sa isang kumpanya, but that contract naningil po ang ating naningil ang LTO, and then that contract was struck down by the Supreme Court. So ang naging order po ng Supreme Court ay i-reimburse po yung binayaran na RFID, which we are doing po. At pagka bumalik po ang motorista, ibinabalik po natin yung mga nasingil po sa kanila. Opo, naibalik na ho ba yung sinasabi ho ninyo na ano? May mga naibalik na po, Manong Ted. I'll confirm po kung ilang pa po yung hindi po naibabalik in its peso value. Okay, sige. So, nagkaroon ng komplikasyon. Ano po? Ano, attorney, ano? Opo, dati po kasi anong in-implement po ng Department of DOTC at that time, hindi po nila ibinid yung paglalagay ng RFID, ibinigay sa isang private company. So, dumating po sa Supreme Court, sabi po sa Supreme Court, dapat daw po ibinid po ito. Pero hindi naman po inanal yung department order ng DOTC na maglagay ng additional features po for motor vehicle registration such as the RFID. Opo, by the way, ito pong RFID na to, hindi lang ito sa motorsiklo, di ba, sa lahat ng auto? Opo, motorcycle po at motor vehicle po. Okay, sige po. So, ito pong ngayon na pag-aamyenda sa RA 11235, ano po ang effect nito sa inyo pong binubuo ngayon na panibago pong administrative order tungkol po sa guidelines sa immediate transfer or ownership ng motor vehicles po, sir? As I said before, Manong Ted, yung ating pong guidelines regarding transfer, hinugot din po natin dito sa batas na ito, tsaka sa anti-carnapping law. Opo. So kung maamendahan po ito, kung hindi na po required mag-report at wala na po yung penalty doon na 20,000 to 50,000 at imprisonment, definitely po papaguhin po natin yung ating pong administrative order. Siyempre, as I said po, doon po tayo humugot ng basehan para po sa ating administrative order. Meron pong sinabi si Senator JV kahapon, meron pa rin po naman, meron pa rin siyang timetable sa pagpaparehistro and binabaan lang po yung multa. Wala pa ho kayong kopya nito? So basically po, wala pa kayong inilalabas na bagong AO tungkol dito po sa naging controversial nga na AO ninyo dati? Wala pa rin po, Manong Ted. Nagpatuloy pa rin po ang ating public consultation and also we're waiting for the amendment po na mapirmahan po ng ating presidente. But yes po, ang kinonsider dun po sa bicameral, na-consider pa rin po na kailangan pa rin pong mag-report para naman po talagang ang sabi nga po, yung may intensyon na bibili ng motor at gagamitin sa krimen, mapagbigay alam agad sa LTO na kapag naibenta na po ng isang tao. Opo, kasi sino bang umupo doon sa BICAM? Kasi ang sabi po ni Senator JV, may taga-LTO naman na naandun po para nga sa kanila pong pagbubuo nga ng amyendang ito. Kasi ako kahapon, nung tinatanong ko siya, baka kasi na naman nakaligtaan po ito. Baka... Ako po, Manong Ted. Ako po ang nandun, Manong Ted. Ako po ang nandun, Manong Ted. Kayo naman pala eh. So, ano ang klaro, attorney? Anong klaro? Kasi po, hindi ho ba sa ilalim po nitong lumang batas, 'di ba? 5 days from the actual sale, 'di ba? Kinakailangan magmula sa ito'y manotaryuhan, kinakailangan mai-transfer mo ito, yung ownership nito sa loob ng ilang araw po, attorney, 20 days. Doon po sa administrative order po natin 20 days po. Doon po sa lumang version po yung motorcycle crime prevention. Wala pong nakalagay. Ang nakalagay po kasi 5 days lang. So 5 days lang. So ngayon ba sa pagbabago ganun pa rin? Sa pag-amyenda? Hindi na po na-consider. Hindi po na-consider din po doon sa BICAM yung pong provision po ng motorcycle crime prevention. Ng anti-carnapping na 20 working days po. So again, para mas klaro na ngayon, so kapag ako may motorsiklo, dealer man ako ng segunda mano o ako ay may-ari ng motorsiklo at ibinenta ko at nag-deed of sale kami, ilang araw bago dapat mo itong maiulat sa LTO na ibenta mo na yung motorsiklo o maging yung sasakyan? 5 araw pa rin po, Manong Ted. Okay. Report po, 5 araw to cause the transfer 20 working days. Okay, so walang pinagbago. Opo, tama po, Manong Ted. Okay, so 5 days, dapat notaryado yung deed of sale. Opo, Manong Ted. Okay, sige po.
Opo, Manong Ted. Apo, dapat notaryado. Whether motor vehicle yan o motorsiklo, within 5 days, magmula ng kayo magmula ng nanotaryuhan yung dokumento. Opo, Manong Ted. Okay, kinakailangan ka mag-report sa LTO na ito, binenta ko na yung sasakyan. Okay, and then sa loob ng 20 days, working days, dapat yan, maitransfer mo yung ownership noong nakabili po ang magta-transfer. Opo, Manong Ted, the new owner. Okay, so ano po ang penalty kapag hindi ko po nagawa muna yung 5 days na iyon na reporting sa LTO? May penalty po dito na based on the RA na pinagbasihan nyo, multa at kulong? Yes po, yung existing po, meron pong multa at kulong. So walang pinagbago doon sa multa at saka sa kulong na issue? Dito po sa babaguhin, tinanggal na po ang pagkulong. Ang alam ko I was just waiting for the final copy, but as far as I remember po during the hearing po, inalis po yung kulong. Inalis yung kulong pero may multang babayaran. Multa po, but hindi na po yung ang alam ko po ay hindi na po yung 20,000 and 50,000. Ang tanda ko nga po ay masyado pong mabigat yung 20,000 dahil yung ibang motor hindi naman na po nagpe-presyo po ng 20,000. And na-consider naman po nung yung factor na yun during the bicameral po ng ating mga senators and congressmen. Opo. Magkano na po? Inyo ba naalala? 5,000 ba yung multa? Hindi ko pa po sige. nakikita Manong Ted yung final copy. Okay, sige po. So basically po, hintayin natin, lumabas po talaga yung actual po na batas para po kayo makapaglatag na ng inyo pong bagong AO tungkol dito. But so far po naman, pareho pa rin, Kapag nagbenta ka ng motorsiklo, okay, at nagbenta ka ng auto, ikaw mismo na may-ari nito, meron ka 5 araw. Pagkatapos manotaryohan ng deed of sale, mag-report sa LTO na naibenta ko na yung aking sasakyan. Yung nakabili, may 20 days para ma-transfer sa kanya yung ownership. Opo, at may corresponding po itong multa pero wala ng kulong, no? Opo, Manong Ted. Sige, so hintayin natin po yung klaro na po ng mga provision tungkol dito. Natanong ko din po itong si Senator JV na sabi niya mukhang hindi yata na konsulta. Yung motorcycle dealers na ang pangunahin pong negosyo ay segunda mano, hindi sila daw na-konsulta dito. Paano po yung mga may open deed of sale? Kasi, di ba, yung mga hinahatak yung motorsiklo kasi hindi nakapagbayad ng amortization, yung mga hinahatak, usually, hindi na mahabol yung mga umutang. So, hindi nila maita-transfer ngayon yan doon sa bibili. Basically po, sa documentation nito, may technicality . Napag-usapan ba ito sa BICAM, yung concern ng mga may segunda manong motorsiklo na napakarami at lahat po halos ay open deed of sale? Kasi nga pag ikaw umutang na motorsiklo, hulugan, meron ka ng pipirmahan na open deed of sale para pag hindi mo nabayaran yan, o meron na kaming papel dito na para ibenta yan sa second owner. Napag-usapan ho ba yun? Yung ganong komplikasyon? Meron po ni-raise po may isang senator po na nag-raise po niyan at I think na ina-address din po doon sa lalabas na bagong batas na IRR. Saan po kasi mukhang hindi na pag-usapan. I think opo. Doon I'm not sure lang po kung sa IRR na ilalagay or sa amendment po. Okay, sige. Kasi baka na naman po din nalimutan. Pero yung pong open deed of sale practice na yan, ano po ang take dyan ng LTO attorney? Kasi common po kasi yan . Manong Ted, sana po talaga ay yung mga open deed of sale matigil na po kasi ang gusto po talaga natin ma-update din po yung record natin kung sino po yung may-ari ng gumagamit ng sasakyan ay isa po yung registered owner for our record para po kung sakaling may mangyari po dun sa sasakyan, gamitin sa krimen or masangkot po sa disgrasya at tinakbuhan, ang talaga pong maibigay po natin na registered owner ay yun talaga pong gumagamit, hindi po yung matagal nang nagbenta ng sasakyan niya. Opo. Sige. So, inaasahan din po natin, attorney, na yung cut-off nito, prospective, Hindi, kung maglalabas kayo ng order, hindi po retroactive? Opo. Yan po yung number 1 po na nire-raise po ng ating mga stakeholders po during our public consultation, and we are considering it of course po na prospective po. Salamat. Attorney, magkano daw ho yung plate number ang bawat isa na plate number po ng motorsiklo? I think po ang motorsiklo po nasa 250 po, Manong Ted. At ngayon po, ano ho ba ito? Outsource ang inyo pong gumagawa nito o mismo ang LTO sa inyong planta dyan kasama yung sa motorcycle po?
Meron po tayo ngayon, meron po ang nangyayari po dati ay talaga pong sa planta lang po natin ginagawa. But considering the production limitation po, meron po tayong in-award through the DOTR, in-award po natin yung outsource po. So sabay po ang magiging production, meron po yung nanalong contractor at meron din po sa planta po natin to ensure po na ma-address po natin yung backlog the soonest time possible. Okay, sige po. So thank you very much po dito po sa inyong pagpapaliwanag sa isyong ito. Attorney, hindi po namin maiiwasan, mangumusta po dito sa Cadillac Escalade, plate number 7. Doon po sinasabing fake yung plate number. Ano na po ang development sa kaso? Nangako sa amin si Asek Vigor Mendoza na meron na palang resulta ito. Oo, kailan niyo po ilalabas? Meron na po, nailabas na po natin yung resolution natin at naipadala na rin po natin ito doon sa mga respondents. We are just waiting po na kung mag-MR sila within the allowed period. Kung wala pong maging period, then that resolution po is final and executory po. So hindi pa ho kayo at liberty to tell us ano ho ba ang findings na nag-iimbestiga? Opo, baka mag-MR po, Manong Ted eh. Pero yung pong sinasabi from the very start na fake yung plate number, hindi na po nabago yun? Hindi na po, Manong Ted. Okay, so totoo po talaga na yung ginamit nung Escalade na Cadillac na dumaan sa busway, fake yung plate number na yon. Opo, hindi po nanggaling sa LTO. Okay, sige. So, siguro labas na po ito doon sa inyong mga MR na yan. Sa inyo pong pag-iimbestiga, humingi ba kayo ng tulong sa NBI o saan man para malaman sino yung manufacturer ng fake plate number? Makikipag-coordinate po kami, Manong Ted. Ito po, ang inasahan nga natin nun sasabihin nung mga respondents kung saan nila nakuha ito at sino po ang gumawa. Pero bidat as it may, Manong Ted, kahit po hindi lang for this specific plate. Meron po tayong team na umiikot po na mga tinitignan po yung mga gumagawa po ng plaka hindi, as we said, hindi naman po ito issue namin. So tinitignan po namin yan at sa amin pong hinuhuli po at nire-report po yung mga gumagawa na iyon. Opo, pero to answer my question, meron bang specific team na nag-iimbestiga specifically dito po sa paggamit nung pamilya ni Senator Sherwin Gatchalian no number 7 plate na fake na nakakabit po sa Cadillac Escalade? Wala. Ito po, yun na po yun, yung naging investigation. But we have a team po na nandun po. Kasi meron na po siyang pending case eh. So, doon na po natin kinuha yung mga fact and evidence po. Okay. Sige po. So kami po ay maghihintay. Ilang araw po inyong binigay dito po sa kanilang pagkakataon o right to answer para po kung mag-motion for reconsideration? Ang ano po dyan, 15 days po upon the receipt po nung resolution po natin. Opo. Kailan po nagsimula yung pong bilang ng 15 days, attorney? I just need to confirm. Kasi na-i-release po natin ito December, pero naipadala po natin ito through PhilPost. We will get po yung confirmation na kung kailan na-receive po para po doon po magsisimula po yung ating 15 days. Okay, sige po. Paumanhin po, attorney, kasi baka kami na lang po nagtatanong tungkol dito sa isyong ito. Ito kasi po ay isyong pambayan kasi saan ka naman nakakita ang lakas ng loob na magkabit ng fake na plate number na may 7, 'di ba? At ang sinasabing nagkabit nito ay pamilya ng isang nakaupong senador, di ba? So that's an issue really na kinakailangan nating bantayan para mahuli itong manufacturer po nitong fake na plate number 7 na ito. Yan po ang punto ho dito. Attorney Greg, ano po? Salamat na marami, attorney. Manong Ted, naintindihan po namin. Maraming salamat po, Manong Ted. Maraming salamat po, DJ Chacha. At sa lahat po ng inyong nakikinig. Thank you po at mabuhay.